Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Since ang Lakers ay nagbabakasyon na tulad lamang ng 25 other teams, sila ay gumagawa na ng mga plano para sa kanilang off-season. Kaya naman madami ng rumors na ang lumalabas sa kung sino ba ang balak nilang idagdag sa kanilang lineup. Well, ang nag-rumor nga sa Lakers ngayon ay ang mga tulad nila Darius Garland, Chris Paul, Donovan Mitchell, Trae Young, DeJounte Murray, Bronny James at iba pa. At bawat article nga na makikita mo tungkol sa mga rumors na ito, madaming Lakers fans ang naiinis na sa Lakers management dahil center nga daw ang kailangan ng kanilang team at hindi guard. Well, sang-ayon nga ako dito, kahit sino nga na magaling na playmaking guard ay mababaliwala sa Lakers dahil at the end of the day ay si LeBron pa din nga ang magiging main ball handler. Ang babagay nga kay LeBron ay mga scoring guard na tulad nila Kyrie Irving at Dwayne Wade. At kung pagbabasehan natin ang mga teams sa maagang napauwi sa playoffs, mapa Lakers man yan, Clippers, Orlando Magic, Pelicans, Suns o kung ano pa man ang ibang teams sa bigo makapasok sa playoffs, ito nga ay ang mga teams na may isa lang na legit na center at madalas gumamit ng small ball lineup. Habang ang mga team naman na umabante sa second round at sa conference finals ay karamihan may multiple playable big man sa playoffs. Yes, I'm pertaining to Jackson Hayes as not playable big man sa playoffs dahil foul magnet nga ito at talon lang ng talon sa bawat fake. So kung guard lang nga ulit ang kukunin ng Lakers, pagdating sa playoffs ay posibleng lamunin pa din sila sa pinta ng mga teams tulad ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics. Ang team na ito ay napakalakas nga noong regular season at pati na din ngayon sa playoffs. Up 3-0 nga sila sa East Finals, 1 win away sa NBA Finals. Ang team na ito ay may 8-man rotation nga kapag healthy sila na talagang very solid. Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum, Kristaps Porzingis, Al Horford, Peyton Pritchard at Sam Hauser. Ang kanilang starting 5 ang pinakamalakas sa starting 5 on paper din sa NBA. May 5 nga sila na all-star caliber players. Sa Celtics nga ang madalas mapansin ay ang star duo ni Jason Tatum at ni Jaylen Brown na on pace ngayon na maging ang kauna-unahang duo sa kasaysayan ng NBA na parehong mag-average ng 30 points per game sa conference finals. Subalit si Jrue Holiday ay isa sa kanilang mga X-factor. Bukod sa kanyang depensa, ang kanyang basketball IQ at pagiging big guard ay gumagawa ng maraming mismatch sa opensa ng Celtics. Dahil din nga sa kanyang kakayahan na postehan ng tulad nila McConnell at Haliburton, hindi lamang si Tatum at Brown ang kailangan i-double team ng Pacers, bagus pati na din si Holiday kapag puposte na ito. Subalit ang kanyang depensa ay talagang napakatindi. Pinapakita niya nga ngayon mga kaibigan kung bakit siya ay naging parte ng Team USA. Ang kanyang game-winning defensive plays noong Game 1 at Game 3 ay malaking dahilan kung bakit ang Celtics ay 1 win away na lamang sa NBA Finals. Sa mga nagtataka pa din nga kung bakit siya kasali sa Team USA, manood lang nga kayo ng laro ng Celtics at makikita nyo na ang dahilan dito.